Naging backup boyfriend ako ng kababata ko sa loob ng 5 taon. Pero ngayon, nag-uwi si Shen Yuxiao ng isang lalaki at nakangiting sinabi sa akin. He Yuanlin. Ito si Xian, ang senior ko. Kaya nagpa siya na akong umalis. Tinawagan ko si Professor Shu. Professor Shu, may pagkakataon pa po ba akong maging estudyante ninyo? Gulat na gulat si Professor Shu nang matanggap ang tawag ko. Bukas pa ang application para sa susunod na semestre. Pumunta ka sa official website para isumite ang mga dokumento mo. Dahan-dahan kong tinipa ang keyboard. At isinumite ang compressed file na matagal ko nang inihanda. Bakit mo naisip ang bumalik? Sama mo ba ang girlfriend mo galing abroad? Kapag may pagkakataon, ipakilala mo siya sa akin. Noong gabing una kaming naghalikan ni Shen Yuxiao. Hindi ako makatulog sa sobrang kilig. Nag-post ako ng isang mayabang na status sa social media hating gabi. Sana sa bawat araw na darating, kasama na kita. Pero hindi nagtagal, pinilit ako ni Shen Yuxiao na burahin iyon. Noon, akala ko nahihiya lang siya. Siguro ayaw niya lang talagang aminin na ako ang boyfriend niya. Napangiti ako ng mapait, may sarili siyang mga plano. At ako rin. Bumantong hininga si Professor Shu. At ibinaling sa ibang paksa ang usapan. Kumusta na pala si Yuxiao? Ilang taon na ang nakalipas mula noong sunod-sunod kayong umalis ng bansa. Lahat ng magagaling kong estudyante, isa-isang nagsialisan. Naramdaman kong may bumara sa lalamunan ko. Maayos naman siguro siya. Hindi na kami masyadong nag-uusap ngayon. Ka-approve ko lang ng application mo. Ang proseso sa kolehiyo ay aabutin ng mahigit 1 buwan. Ikaw na ang baalang mag-estimate kung kailan ka bibili ng plane ticket. Tila may tumawag sa kanyang estudyante sa kabilang linya. Nagbigay pa ng ilang paalala si Professor Shu. Gusto mo bang magpasando? Matanda na po ako, at ilang beses na rin po akong nakapunta sa Hangzhou Airport. Pagkababa ko pa lang ng telepono, bumukas ang pinto ng kwarto. Isang matangkad na anino ang tumambad sa may pintuan, laban sa liwanag. Lumingon din ako, itinaas ni Shen Yuxiao ang kanyang kilay. Hangzhou City, sino ang kausap mo sa telepono? Tumango siya. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Pumasok ang sinag ng papalubog na araw sa loob ng kwarto. Nakakaantok, bigla kong naalala, nasa mga ganitong pagkakataon noon. Palaging sumisiksik si Shen Yuxiao sa mga braso ko na parang pusa. Naglalambing na hinihiling sa akin na haplasan ang likod niya, habang naglalaro sa kanyang cellphone. Ngayon, siguro hindi na. Hinubad ni Shen Yuxiao ang kanyang tsinelas, at muling sumiksik sa mga braso ko. Ito ang isang napaka-cute na katangian ni Shen Yuxiao. Gusto-gusto niya ang skin contact sa mga tao. Basta't kaming dalawa lang ang nasa bahay. Madalas ay nakakapit siya sa akin. Noong bagong dating pa lang kami sa New Zealand. Napansin ko na, noong mga panahong iyon, kara-rating lang namin. At hindi pa kami lubusang sanay sa bagong kapaligiran. Nagkataon na noong gabing iyon. May isang taong palaboy na malakas na kumakatok sa pinto namin. Si Shen Yuxiao, na namumula ang mga mata, ay kumatok sa pinto ng kwarto ko. At sumiksik sa ilalim ng kumot ko. Sa totoo lang, mayroon kaming usapan ng arranged marriage mula pagkabata. Kaya lang, bago kami umalis ng bansa, hindi kami masyadong naging malapit sa isa't isa. Nahihiya rin akong sabihin kay Shen Yuxiao. Na sa totoo lang, simula pa noong bata kami, napapansin ko na siya. Ang gabing iyon ang mabilis na nagpalapit sa aming dalawa. Pagkatapos noon, naging mas mabilis ang pag-unlad ng aming relasyon. At pagkatapos, noong gabi ng aking ika-19 na kaarawan, si Shen Yuxiao ang unang humalik sa akin. Ang aming samahan ay mula sa medyo malabong relasyon ng 2 teenager. Ay direktang naging magkasintahan, yung tipo na walang opisyal na label. Dahil hindi naman ito inamin ni Shen Yuxiao. Inaalala ko ang mga nakaraan, model. Saglit akong natulala, hanggang sa pinisil ni Shen Yuxiao na nasa yakap ko ang kamay ko. Agad akong natauhan. Dahan-dahan kong ipinatong ang palad ko sa kanyang ulo para pakalmayin siya. Marahan kong hinaplos ang kanyang likod. Mabilis siyang nakatulog ng mahimbing. Paminsan-minsan ay mahina siyang umuungol. Ang cellphone na pinupunasan ni Shen Yuxiao ay nahulog sa kama dahil sa himbing ng kanyang tulog. Tinulungan ko siyang pulutin ito. At sa sandaling iyon, umilo ang screen ng cellphone. Nakatanggap ito ng ilang mensahe. Hindi ko napigil ang i-unlock ito. Sabi nito, ganoon din daw ang tatay niya. Nagpadala na naman ng video si Xian. Isang kuting ang umingiyaw. Sa background, maririnig din ang malalim niyang mahinang tawa. Namimiss mo na si mommy, no? Kalmado kong minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa. Inilagay ko ito sa bedside table.
Pagkatapos, binuksan ko ang aking cellphone. Bumili ako ng plane ticket papuntang Hangzhou para sa flight makalipas ang 1 buwan. Ito na ang mga huling sandali namin ni Shen Yuxiao. Nang mahimbing na ang tulog ni Shen Yuxiao, binuhat ko siya papunta sa master bedroom. Nakabukas pa rin ang cellphone ko sa page ng pagbili ng plane ticket. Kakatanggal ko pa lang ng app sa background. Nang makatanggap na naman ako ng mensahe mula kay Xian. Mahilig siyang sipay ng kumot. Pakibuksan mo naman ang heater. Baka kasi magkasipon si Xiao Xiao. Nagiging uhugin kasi siya kapag nagkakasipon. Naaawa akong tingnan siya. Ay, nakalimutan kong lalaki ka pala. Hindi angkop na pumasok ka sa kwarto ni Xiao Xiao. Sunod-sunod ang mga mensahe ni Xian. Alam ko kung ano ang ipinapahiwatig niya. Ipinapamukha niya na sa kanya si Shen Yuxiao. Walang emosyon kung binura ang aming pag-uusap. Noon, magkasama pa kami ni Shen Yuxiao sa iisang kwarto. Pagka-uwi namin mula sa gathering noong araw na iyon. Hindi na siya umimik. Inayos niya ang mga gamit ko at inilipat sa guest room. Sa tingin ko, hindi na tama ang ganito. Baka kung ano pa ang isipin ng ibang tao. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo ng kwarto. Hindi na rin ako makatanggi. Kahit na ako ang bumili ng bahay na ito. Mula nang dumating si Xian. Hindi ko na maintindihan si Shen Yuxiao. Kapag nasa bahay kami, napakalapit pa rin niya sa akin. Pero malinaw ang hangganan na nililikha ng magkahiwalay naming kwarto. Kapag nasa labas kami, mas gustong kasama ni Shen Yuxiao si Xian. Magkasama nilang inaalagaan ang isang kuting. At gumagawa sila ng maraming masasayang bagay ng magkasama. Pero pag uwi sa bahay, umaakto siyang parang walang nangyari. Bigla na lang niya akong yayakapin. Ano ba talaga ang relasyon namin? Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. At hindi ko na rin magawang isipin pa ito ng malalim. Kahit na naging sobrang lapit namin sa isa't isa nitong mga nakaraang taon. Hindi pa rin namin nagawang umamin sa isa't isa. Balak ko na sanang umamin. Pero dumating si Xian. Iba ang pakikitungo sa kanya ni Shen Yuxiao. Kaya lalo akong nawalan ng lakas ng loob na sabihin ang nararamdaman ko. Kaya nagpatuloy lang ang mga araw ng ganito, puno ng kalituhan. Kinaumagahan, ginaising ako ni Shen Yuxiao. Suot niya ang bago niyang bestida. Ang ganda ng ayos ng makeup sa mukha niya. Ang ganda niya. Kahit anong gawin niya, napakaganda niya. Natigilan ako sa ganda niya. Seryoso kong sinabi kung ano ang iniisip ko. Ngumiti ng may pagmamalaki si Shen Yuxiao. Bumangon ka na dyan at magayos ka na rin. Mamaya, pupunta tayo sa bahay ni Jack. Nakita niya sigurong medyo nagtataka ako. Kaya nagpaliwanag siya. Noong nakaraan kasi, gusto ni Jack na ayain tayong lumabas. Nagkataon namang libre ang lahat ngayon. Biglang nagkaroon ng bakas ng paninisi sa tingin ni Shen Yuxiao. Noong huli, nagkaroon kayo ng alitan ni Xian, di ba? Inimbitahan ko na rin siya ngayon. Para makapag-usap kayo ng maayos. At maayos na ninyo ang hindi pagkakaunawaan. Agad kong naintindihan ang pinapanto niya sa kanyang mga sinabi. Kaya pala dahil nandoon si Xian. Kaya pala ganito kabongga mag-ayos. Kaya pala gusto mong humingi ako ng tawad kay Xian. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot. Kahit na hindi ako ang nagsimula ng gulo. Kahit na ilang beses ko nang ipinaliwanag. Pero mas pinili pa rin ni Shen Yuxiao na pumanig kay Xian. Ang mga paraan ni Xian ay cheap at nakakainip. Pero naniwala pa rin siya. Nag-impake na rin ako ng damit. Kailangan kong lumabas para ayusin ang mga papeles ko para sa pag-alis. Natahimik na ang sala. Akala ko nauna nang umalis si Shen Yuxiao. Pero nang makapagbihis na ako at palabas na sana, doon ko lang nakita na nakatayo pa rin siya sa pinto. Palagi tayong magkasama sa bawat gathering. Kung hindi ka pupunta ngayon, sino nang sasama sa akin? Naglalambing na hinay-lahila ni Shen Yuxiao ang manggas ng damit ko. At kinaladkad ako hanggang sa garahe. Kung wala ako, kaya ka namang alagaan ni Senior Shi, di ba? Sa wakas, hindi ko na napigilan. May halong selos, na naitanong ko ito. Kumunat ang noo ni Shen Yuxiao na nasa passenger seat. At hindi natural na tumingin sa ibang direksyon. Aileen, pinuproblema mo na naman yung tungkol kay Senior. Di ba sinabi ko na sayo? Tayo ay tayo, siya ay siya. Anong klaseng sagot yan na hindi malinaw? Ayoko nang isipin pa. Sa daan bago makarating sa immigration office. Humanap ako ng kanto para huminto. Gusto kong iwan ang sasakyan para si Shen Yuxiao na ang magmaneho papunta roon. Xiao Xiao, may kailangan lang akong asikasuhin. Mauna ka na, bihirang mangyari, pero nag-init ang ulo ni Shen Yuxiao. Malakas niyang ibinato ang stuffed toy na hawak niya. Gamulong ito papunta sa likod na upuan. Sa huli, si Senior pa rin talaga ang problema mo, no?
1 beses, 2 beses kang tumatanggi. Hinihintay mo lang naman na suyuin kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko talaga gusto ang ganitong paraan. Nakatayo ako sa gilid ng daan. Medyo hindi alam ang gagawin. Akala ko magtatanong man lang siya. Tatanungin niya kung bakit ako pumunta sa Bureau of Immigration. Pero ang tanging reaksyon niya ay paninisi. Nilampasan ako ni Shen Yuxiao. Lumipat sa driver's seat. Hindi na niya ako tinapunan pa ng tingin. Mabilis ang proseso sa Bureau of Immigration. Hindi nagtagal at naayos na ang mga dokumento ko para sa pag-alis ng bansa. Umalis ako dala ang folder ng mga dokumento. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Uuwi na lang siguro ako para mag-impake. Mabilis lang naman ang 1 buwan. Medyo malamig na ang panahon. Puro mga dayuhan na may blondeng buhok at asul na mata ang nasa daan. May mga magkasintahan na naglalambingan at naghahalikan sa kalye. Tulala akong naglalakad. Bigla akong nakatanggap ng ilang mensahe sa cellphone ko. Galing na naman kay Xian. Maamong nakahiga si Shen Yuxiao sa kondonga ni Xian. Sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa. Ang ugali ni Yuxiao ay parang isang kuting. Ang cute. Medyo namumula ang mukha ni Shen Yuxiao. Siguro dahil uminom siya ng alak. Tahimik kong ibinalik ang cellphone sa aking bulsa. Talagang napaka-cozy ng bahay na ito. Karamihan sa mga gamit sa loob ay unti-unti naming binili dalawa. Clingy si Shen Yuxiao. Marami sa mga pang-araw-araw na gamit namin ay couple items. Mula sa maliit na bagay tulad ng couple's mouthwash cups sa banyo. Hanggang sa malalaking bagay tulad ng malambot na pantulog para sa taglamig sa aparador. Itinupi ko ang manggas ng damit ko. Naghanda ako para sa isang malawakang pag-aalis ng gamit. Sa sala ng bahay ni Jack, lahat ay sumasabay sa ritmo ng musika. Napakasigla ng paligid. May dumating na isa pang bagong kaibigan. Nang makita si Shen Yuxiao ay malakas siyang sumipol. Bakit hindi mo kasama si Kuya Eileen mo ngayon? Si Shen Yuxiao ay sumandal kay Xian na may halong pagkainis. Anong problema? Hindi ba pwedeng kumilos ako ng mag-isa? Hindi naman ako nakatali sa kanya. Bahagyang ngumiti si Xian. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang tuktok ng buhok ni Shen Yuxiao. Muli itong nagdulot ng kantiawan. Ang kuya mo, inaalagaan ka. Nag-aaral ng Chinese si Jack. Pautal-yutal ang pagkakasabi niya sa isang pangungusap. Ngumusto si Shen Yuxiao. Kinuha niya ang cocktail at uminom ng isang lagok. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi dumarating. Ewan ko ba kung anong tinotopak noon. Bahala siya kung ayaw niyang pumunta. May isang babaeng nagsalita na may halong pagkainggit. Pero ang bait-bait talaga sa'yo ng kuya mo. Ang tagal ka na niyang inaalagaan. Pag-uwi ninyo, mag-usap kayong dalawa ng maayos. Umiling si Shen Yuxiao. Inis ang lagok niya ang alak sa kanyang baso. Hindi ko naman siya tunay na kuya. Pagka-close lang talaga ang mga pamilya namin. Sa totoo lang, wala kaming relasyon. Nag-away na akong nag-away. Kailangan ko pa bang pag-aksayahan ng panahon na makipagbati sa kanya? Nakakainis. Patuloy pa ring marahang hinahaplos ni Xian ang ulo ni Shen Yuxiao. Pinapakalma ang kanyang damdamin. Pero ang kaliwang kamay niya na nakatago sa ilalim ng unan ay nakapindot sa voice key. Ang buong usapan nila kanina ay ipinadala niya sa akin. Pinindot ni Xian ang send. Basta na lang itinabi ang kanyang cellphone. Tumusok siya ng isang pirasong prutas. At isinubo ito sa bibig ni Shen Yuxiao. Masunarang ibinuka ni Shen Yuxiao ang kanyang bibig. Nagsimulang maghiyawan sa tukso ang lahat. Natapos na ang voice message. Tahimik kong tinitigan ang cellphone ko. Napakadilim sa loob ng kwarto. Tanging ang mahinang ilaw mula sa screen ang kumikislap. Alam kong si Shen Yuxiao ay laging pabebe. Sa puso niya, tutol siya sa napagkasunduang pagpapakasal sa amin. Kahit na matagal na kaming naninirahan sa New Zealand. Kahit na ang relasyon namin ay matagal ng higit pa. Sa ordinaryong magkasintahan, paminsan-minsan ay naririnig ko pa ring nagrereklamo si Shen Yuxiao sa mga kaibigan niya. Na sa tuwing kinakausap niya ang pamilya niya, pinipilit siyang maging malapit sa akin. Nakakainis daw talaga. Anong panahon na ba ngayon? Para mayroon pa ring arranged marriage na ganyan. Nasa 20 anyos pa lang naman kami. Pero kailangan na naming atali sa isa't isa habang buhay. Kung ganoon, ano pa ang silbi ng pagiging malapit natin sa isa't isa? Hindi ko magawang itanong. Sa wakas, napagtanto ko, na mukhang ako lang pala ang umaasa sa kasal na ito. Habang si Shen Yuxiao naman ay tila ayaw sundin ang gusto ng pamilya niya. Dahil ayaw naman niya, siguro dapat na akong kusang bumitaw. Habang iniisip ko iyon, inimpake ko ang ilan sa mga magkaterno naming gamit sa araw-araw at isinilid sa isang bag. Pagkatapos, nagpadala ako ng mensahe sa mga magulang ko sa bansa. Payag na akong tumanggap ng business marriage.
Matagal nang alam ng mga magulang ko na uuwi ako. Pero itong biglaan kong sinabi, ay talagang ikinagulat nila. Dahan-dahan silang nagusisa. Ang naging sagot ko lang ay isang mapait na tawa. Hindi naman pwedeng pilitin kung wala talagang nararamdaman, di ba? Isa pa, biruan nyo lang namang mga matatanda iyon, di ba? Pasado 11:00 na ng gabi. Hindi masyadong ligtas ang gabi sa ibang bansa. Kaya medyo nag-aalala pa rin ako. Kaya tinawagan ko si Shen Yuxiao. Ang sumagot sa kabilang linya ay si Xian. Medyo alanganin ang tono ng boses niya. Hindi uuwi si Xiao Xiao ngayong gabi. Huwag kang masyadong mag-alala. Matanda na siya. Hindi mo kailangang laging nakabantay sa kanya. Mas lalo lang siyang ni-pressure sa ganyan. Nandito naman ako para alagaan si Xiao Xiao. Kaya bilang kuya niya, dapat kampante ka lang. Mahina ko pang narinig ang bulong ni Shen Yuxiao. Ang daldal mo talaga. Hayaan mo na. Mapakla akong napatawa sa sarili ko. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto. Kinaumagahan, paggising ko, nakauwi na si Shen Yuxiao. Nakahiga siya sa sofa, sa kusina. Suot ni Xian ang apron habang nagluluto ng lugaw. Paglabas ko ng kwarto, ito ang eksenang bumungad sa akin. Ngumiti si Xian na parang humihingi ng pasensya. Nakalimutan kong nandito ka rin pala. Hindi kita naipagluto, humiling lang ako. Pumunta ako sa pinto at kinuha ang supot ng basura. Lumingon si Shen Yuxiao na nagtataka. Nainip kasi ako kahapon, kaya naglinis ako ng bahay. Tumango si Shen Yuxiao, at muling ibinalik ang kanyang tingin. Sinabi ko naman sa'yo na sumama ka sa party, di ba? Bahagya lang akong natawa. Lumabas ako at pumunta sa tapunan ng basura. Itinapon ko roon ang mga gamit na iyon. Ang mga couple item namin ni Shen Yuxiao. Nabawasan na ng kalahati, pabalik na sana ako sa loob. Pero nakatayo si Xian sa may pinto. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Pero ang mga mata niya ay puno ng pangungutya. Sabi ni Xiao Xiao, pumunta ka raw sa akin kahapon para humingi ng tawad, no? Nangyari iyon sa party noong 1 linggo. Unang beses na dinala ni Shen Yuxiao si Xian para ipakilala sa lahat. Sobrang gulat ko noong mga oras na iyon. Hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Pero nanatili pa rin akong magalang. Ngunit agad niya akong pinuntirya. Sa tapat ng banyo, hinaranggan ni Xian at ng mga kasama niya ang daan ko. Classmate He, salamat sa pag-aalaga mo kay Xiao Xiao para sa akin, ha? Narinig ko, may usapan daw na ipakakasal kayo mula pagkabata. Pero hindi naman daw yun tinanggap ni Xiao Xiao kailanman. Noong mga sandaling iyon, inakala ko pa nakakampihan ako ni Shen Yuxiao. Kaya diretsahan akong sumagot, ito ay usapan sa pagitan ng aming mga pamilya. Wala kang karapatang makialam. Lalo pang lumapit ang mga kasama niya. Matagal mo na akong kilala, di ba? Ngayon, dinala ako ni Xiao Xiao dito. Alam mo ba kung anong ibig sabihin niyan? Sino ba talaga ang mas mahalaga para kay Xiao Xiao? Sa ilalim ng madilim na ilaw, isa sa mga kasamang dinala ni Xian ang sumuntok sa akin. Damyugo ang gilid ng labi ko. Sunod nito ang sigaw ni Shen Yuxiao. Nang tumakbo siya palapit, nakaalis na ang mga taong iyon. Kami na lang ni Xian ang naiwang magkaharap. Nag-aalala siyang tumakbo papunta kay Xian. Walang tissue, kaya ginamit niya ang manggas niya para panasan ang dugo sa labi nito. Pagkatapos ay matalim niya akong tinitigan. Bakit ka nanununtok? Mula sa anggulo kung saan nanggaling si Shen Yuxiao. Mukha nga talagang ako ang nanuntok. Kunwari nag-aalala, pinigilan siya ni Xian. Siguro ayaw niyang may ibang lalaking lumalapit sa iyo bukod sa kanya. Dahil sa sinabing iyon, mas lalong nagalit si Shen Yuxiao. Kung ganun, tingnan natin ang CCTV. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xian. Gumawa siya ng dahilan at umalis kasama si Shen Yuxiao. Siyempre, hindi naging maganda ang pagtatapos ng pagtitipon na iyon. Ngayon, nakatayo si Xian sa pinto ng bahay namin. Nakangiti siyang nagtanong kung bakit hindi ako humihingi ng tawad. Yuan Lin, marami akong paraan para kamuhian ka ni Xiao Xiao. Nakapagdesisyon na akong lumayo. Mahalaga pa ba sa akin ang iisipin ni Shen Yuxiao? Malamig kong tinitigan si Xian. Nilampasan ko siya at akmang papasok na sa pinto. Pakiusap, huwag mo nang laging gamitin ang itinakda ng mga nakatatanda. Yang tinatawag na arranged marriage para atali si Xiao Xiao. Itinaas ni Xian ang kanyang boses. Sa loob ng bahay, napatingin si Shen Yuxiao na nakakunot ang noo. Si Xiao Xiao ay isang malayang tao. May karapatan siyang piliin ang mamahalin niya. Bakit siya kailangang matali sa ilang salitang biro lang naman? Lumapit si Shen Yuxiao. Ang ekspresyon niya ay nakakatakot sa sobrang lamig. Anong sinasabi mo kay Senior? Tahimik ko lang siyang tinitigan.
Kung paniniwalaan mo yan, wala akong sinabi. Ang usapan tungkol sa arranged marriage, napaka-pribadong bagay niyan. Sa tingin mo ba kusa iyong babanggitin ni Senior? Alam na alam niyang ayaw na ayaw ko sa usaping iyan. Linawin mo nga sa isip mo, pwede ba? Hindi naman talaga tayo engaged. Mula noon, turing ko lang sa iyo ay kapatid. Kapatid, may magkapatid bang natutulog sa iisang kama? May magkapatid bang nagyayakapan at naghahalikan? Sa tingin ko, wala. Tumabi na rin si Xian kay Shen Yuxiao. Tiningnan niya ako ng may pagmamataas. Payo ko sa'yo, bigyan mo si Xiao Xiao ng mas maraming kalayaan. At kaunting respeto naman, okay. Mukhang desidido na si Shen Yuxiao. Inabot niya ang kamay ni Xian. Tumalikod siya at hinayla ito papasok sa bahay. Galit na talaga ako, hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa amin. Hindi kita hahayaang bumalik, at bigla na lang isinara ang pinto sa harapan ko. Dapat siguro akong malungkot, pero ngayon, wala man lang akong gaanong nararamdaman. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa parke malapit sa bahay. Naghanap ako ng mahabang upuan at naupo. Nagkataon namang tumunog ang cellphone ko. Narinig ko ang boses ng propesor. "I send mo sa akin ang scanned copy ng portfolio mo." Pumayag ako, tapos bigla kong naalala na nasa bahay pala ang U-disc ko. At ngayon, hindi ako makapasok. Wala akong nagawa kundi ang pumatok sa pinto. Sinubukan ko na ang susi. Naka-double lock ang pinto mula sa loob. Umilo ang video doorbell, at bumungad sa akin ang ngiting tagumpay ni Xian. Saka ka lang namin papapasukin ulit. Ako rin ang panganay na anak ng pamilyang He. Kahit gaano pa kalaki ang alitan namin, hindi dapat ito umabot sa harap ng ibang tao, lalo na sa ganitong nakakahiyang paraan. Pero nang maisip ko ang portfolio, wala akong nagawa kundi ang lunukin ang pride ko. Pakiramdam ko ay nahati ako sa dalawang katauhan. Habang nagsasabi ng magagalang na salita ang bibig ko, sa isip ko naman ay pinaplano ang iba't ibang bagay na gagawin pagka-uwi sa bansa. Tila ginagamit ko ang mga ito para manhaydan ang sarili ko, upang manhaydan ang sarili sa katotohanang napahiya ako. Xian, lubos akong humihingi ng paumanhin. Tahimik lang akong nakatayo sa may pinto. Nakatitig din sa akin si Xian. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay ngumiti rin siya. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung gaano ako kahalaga sa puso ni Xiao Xiao? Marahil ay napakahalaga nga. Tutal, bibihira kong makita si Shen Yuxiao, na nagiging ganito ka-emosyonal para sa kahit na sino. Sa wakas, nakabalik na rin ako sa bahay na ako mismo ang bumili. May hawak na isang mangkok ng lugaw si Shen Yuxiao. Hindi niya pinansin ang mga kilos ko. Hindi rin ako huminto kahit saglit noong nilagpasan ko siya. Dumiretso ako sa study room. Pero ang itsura ng study room ay nagpahinto sa aking paghinga. Iyong maliit na pusa na nagngangalang Coco. Ginulo niya ng husto ang buong kwarto. Ang ilang mga obra kong naka-frame ay ginawa niyang gasgasan. Wasak na parang mga hibla. Ang mga gamit sa pagpipinta sa mesa ay nagkalat sa sahig. Ang inkstone ay nakagawa ng malaking butas sa sahig. Ang mga pintura ay nagkalat kung saan-saan. Nang makita ng kuting na may dumating, ito ay ngumiyaw, at akmang dadamba sa akin. Bigla akong nahirapang huminga. Itinaas ko ang kamay ko para sana itulak siya palayo, pero kinamot niya ako ng malakas ng ilang beses. Agad na damyugo ang kamay ko. Matalas na umiyaw ang kuting. Nakuha nito ang atensyon ni na Shen Yuxiao at Xian. Nagmadali rin silang dalawa papunta sa study room. Nilagpasan ako ni Shen Yuxiao. Binuhat niya ang kuting mula sa sahig at marahang pinatahan ito. Coco, huwag kang matakot.